Si Jiang Hui ay bagong negosyante sa kabisera. Presidente ng Lu Construction Group, may bilyon-bilyong yaman, sabi nila. Sobrang minamahal niya ang kanyang asawa. Talagang nakakainggit. Sabi nila noong aksidente sa konstruksyon, 1 taon na ang nakalipas. Si MRS Jiang ang pangunahing responsible. Pero si Jiang Hui ang sumalo ng lahat ng responsibilidad. Kahit na isakripisyo ang kanyang posisyon bilang presidente. Ang gandang lalaki, bihira ang ganyan. Sa mata ng iba, siya ang perpektong asawa na sobrang nagmamahal sa asawa. Pero ako lang ang nakakaalam, siya ay demonyong nagbabalat kayo. Vinyu. Xiao Yu, aking matalik na kaibigan. Hindi ko inaasahang ikaw ang naging asawa ng presidente. Binabati kita. Naghandog ako ng espesyal na regalo para sa iyo. Sumuksoy, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Mayos. Wenyu, hindi ba't ikaw ay mas pinakasalan kaysa sa akin? Kung 3 taon na ang nakalipas, ako ang pinili ni Jiang Hui. Hindi sana ako naging balo sa loob ng 3 taon, ang asawa ng presidente ng Lu. Dapat ako yon. Venue, ikaf ang Zumira sa akin, ngayon. Mamatay tayong magkasama. Paumanhin. Ang kute mo, hindi mo man lang mahawakan ang baso ng tubig. Alam mo ba kung gaano kamahal ang suite ko? Kaya Montag Beng bayaran? Jiang Hui, hindi ba ito ang lugar kung saan kami nagkita? 3 taon na ang nakalipas. Hindi ba't patay na ako? Bakit ako narito? Baka nag-reincarnate ako. Paumanhin Miss Wen, nakakahiya. Ako si Jiang Hui, hip ng Departamento ng Disenyo ng Lu Construction Group. Kung kontento ka sa akin, magpakasal na tayo ngayon. Paumanhin, medyo masama ang pakiramdam ko. Aru, ingat. Ginoo, paumanhin, natapilok ang paa ko. Okay ka lang? Okay lang. Nandito rin si Sumaksu. At aktibong lumalapit kay Jiang Hui. Baka nag-reincarnate din siya. Miss Wen, paumanhin, naistorbo ka o kayo. Sumuksoy, dahil determinado kang tahakin ang landas na ito. Ibibigay ko sa iyo si Jiang Hui kasama ang kanyang pagkukunwari. At karahasan. Para maranasan mo ang lahat ng naranasan ko sa nakaraan. Ngayon, si Jiang Hui ay department manager lang ng Lu. Pero pagkatapos ng 3 taon, siya ang magiging bago at kilalang negosyante sa lungsod. Sa pagkakataong ito, kailangan kong mahigpit na hawakan siya. At hindi ka na muling bibigyan ng pagkakataon, Wenyu. Miss, okay ba ang pa-Montag? Sir, parang hindi ka o may galaf ang pa-kao. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Si Wenyu ang best friend kao. Siya, laging game sa kahit sinong lalaki. Talagang hindi siya mag-alala sa isang date lang. Tama ba, Xiao Yu? Wenyu, sa pagkakataong ito, hindi na kita papayagang. Agawin muli ang lahat ng sa akin. Siyempre. Sumuksoy, sana hindi ka magsisisi. Ma, dumating na ba yung sinasabi mo? Malapit na, malapit na. Si Xiao Lu ay anak ni Tika Chen. Nagtatrabaho sa construction, kahit hindi kalakihan ang kita. Pero 200K ang sahod na yearly. Huwag kang magkamaliha. Alam ko na. Hello, Boss Lu. Tanong ko lang, bakit ganito ang suot ko ngayon?
magpapanggap bilang construction worker para guluhin ang blind date na inayos ni Daddy. Alam mo na, edi umalis ka na. Sige, alis na tayo. Miss Wen, Alainan. Siya yun. Lu Yanqing. Asawa ni Sumbukso sa nakaraang buhay. 3 buwan mula ngayon. Mamamatay siya sa construction site habang nagliligtas ng tao. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang maulit ang trahedyang iyon. Hello, ako si Wen Yu. Ang blind date mo. Nagtatrabaho ako ngayon bilang waiter sa hotel. 3 ay ang sahod ko monthly. Sabi nila, nagtatrabaho ka sa construction. 200 mi ang sahod mo yearly. tama, pero yung 200 ko, pangbayad lang sa utang. Wala akong kotse o bahay, magsasaka lang ang mga magulang ko. At may kapatid pa akong may sakit na kailangan kong pag-ipunan para sa gamot. Alam mo naman, walang magkakagusto sa tulad ko. Ay, ang pait nito, 30 pesos pa ang bayad. Paborito namin sa construction site ito. Nakakagana. Gusto mo tikman? Siguro, ayaw ng mga babae sa tulad kong kuripot na lalaki. Said, salamat. Sa totoo lang, ang mahal din nito para sa akin. Hindi siya na turn off. Aaminin ko kung pakakasalan mo ang tulad ko. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Hindi na kita patatagalin pa. Paalam. Hoy, Jim Elu, nagkakamali ka. Para sa akin, ang tulad mong lalaki na marunong magtipid at magplano, ay bihira na sa panahon ngayon. At naniniwala ako na, ang 2 tao na kayang pagbutihin ang buhay nila ng magkasama. Ang iba ay hindi mahalaga. Ang isang lalaking handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa iba. Kahit gaano pa siya kasama, hindi siya masyadong masama. Paumanhin sa pag-aksaya ng iyong oras ngayon, aalis na ako. Teka. Wen, baka gusto nating magpakasal. Masayang bagong asawang. Sa hinaharap, doblehin ko ang aking trabaho. Ibibigay ko ang lahat ng pinakamahusay sa'yo. Hindi ko sasayangin ang desisyon mo ngayon. Naniniwala ako sa iyo, muling ipinanganak. Gusto ko lang ng simpleng buhay, payapa at masaya. Ligtas at masaya. Hoy, hindi ba ito ang aking matalik na kaibigang si Wen Yu? Isang maliit na manggagawa, talagang nagpakasal ka? Wala akong pakialam sa kayamanan at karangyaan. Basta mabuti sa akin si Yanqing. Ang iba ay hindi ko naiisip. Kung nakakuha ka ng isang maliit na manggagawa, dapat mong pahalagahan ito. Baka balang araw ay maging balo ka, umiyak at humihingi ng tulong sa akin. Ang iming Zi Jianghuai. Bagaman siya ay kasalukuyang hip ng Departamento ng Disenyo ng Lu. Ngunit naniniwala ako sa kanyang pambihirang kakayahan sa trabaho. Siya ay magiging presidente ng Lu sa hinaharap at pagdating ng panahon. Ako ang magiging bantog na asawa ng presidente. Talaga? Kung gayon, gusto kong makita. Kung paano mo naging asawa ng presidente sa nakaraang buhay. Kung hindi ako, nagpuyat para gumawa ng disenyo para kay Jiang Hui. At tumanggap ng kasalanan para sa kanya, paano siya madaling naging presidente ng Lu? Tama na, maraming nakikinig, hindi maganda kung kumalat. Palagi siyang empleyado ng aking kumpanya. Natataku KBA? Oo, ang iming Zi Jianghuai. May mga koneksyon, kaya ang pagtaas ng posisyon at sweldo ay malapit na. Ngunit ikaw, isang simpleng manggagawa. Baka hindi mo pa napapasok ang pintuan ng Lu. Kahit anong magandang koneksyon, kung baboy ang tatanggap, wala rin. Huwag kang masyadong mayabang, paalala ko sa inyo.
Ito ay isang mamahaling restaurant, baka hindi ninyo mabayaran. At lumuhod para humingi ng tulong sa amin. Huwag kang mag-alala. Ang tanging black gold card sa buong mundo. Ang may-ari ay ang presidente ng Lu. Sino ka talaga? Ako ang asawa ni Wen Yu. Ngayon, maaari na kayong umalis. Huwag niyo istorbohin ang aking pagkain kasama ang aking asawa. Ang tanging black gold card sa buong mundo. Ang may-ari ay ang presidente ng Lu. Sino ka talaga? Ito lang ang black card, isa lang siyang maliit na kit. Paano siya magkakaroon ng black card ng isang presidente? Totoo ito, pero pa sa kanya, para lang matugunan ang kanyang pagiging mapagmataas. Gumamit ng peking black card, hindi ako magugulat. Totoo man o hindi, mas mabuti pa na. Huwag nang pilitin ang mga bagay na hindi naman sa iyo. Mas mabuti pa ang maging totoo. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa asawa ko? Inutusan kita na. Ngayon, agad-agad, lumuhod at humingi ng tawad sa asawa ko. Hindi siya karapat-dapat. Ikaf. Sa harap ko mismo sinaktan mo ang asawa ko. Akala mo ba tanga ako? Okay ka lang. Honey, nasaktan niya ako. Tulungan mo ako para makaganti. Maaming tao ang nakatingin, huwag kang ang maingay. Jiang Huai, Azava Montag ako. Hindi mo man lang ako pinoprotektahan, ikinahihiya mo pa ako. Noong nakaraan, si Jiang Huai ay kilala bilang isang mabuting asawa. Pero ngayon, hindi niya ako pinoprotektahan. Saan ba nagkamali? Mga mahal na bisita, pakiusap huwag mag-ingay sa pampublikong lugar. Manager, buti na lang dumating ka. Ang asawa ko ay si Supervisor Jiang ng Design Department ng Lu. Itong dalawang cute na ito ay hindi makabayad at nanlalait pa sa amin. Palayasin mo na sila agad. Supervisor Jiang, pasensya na sa aming pagkukulang. Patawarin mo kami. Ano pang hinihintay niyo? Palayasin niyo na silang dalawa. Sino ang may lakas ng loob? Presidente Lu. Isa lang siyang construction worker, pinakamataas na itauhan ni Presidente Lu. Paano siya magiging si Presidente Lu? Ako nga ay tauhan ni Presidente Lu. Swerte ko na nakuha ko ang kanyang pagtitiwala. Kaya nakakapagtrabaho ako sa construction site ng Lu. Onga o kilala kita. Contractor in Lu Construction. Ang presidente ng Lu ay nagpapanggap na kontraktor. Talagang marunong maglaro ang mayayaman. Manager, itong dalawang ito ay nakasira ng kasiyahan namin ng asawa ko. Kung hindi mo ito maayos, baka sa hinaharap. Makakaapekto ito sa operasyon ng inyong tindahan. Ano, KBA? May lakas ka pang palayasin kami. Tumigil kayo. Malaki na ang epekto nito sa aming operasyon. Lumabas na kayo ngayon din. Honey, magsalita ka naman. Tigilan mo na, nahihiya na ako sa iyo. Jiang Huai. Venue, Swerte Montag lang ngayon. Kapag naging asawa na ako ng presidente, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Ginoong Lu, pasensya na sa aming pagkukulang na nagdulot ng abala sa inyo. Libre ang lahat ng inyong konsumo ngayon. Ito po ang inyong card. Yan Cheng, ano ang nangyari sa black card na ito? Itong card. Mukha lang siyang katulad ng kay Presidente Lu. Ang lalaki, kailangan ng konting pride sa labas. Huwag mo na akong pagtawanan, mahal. Tara, ipapakita ko sa iyo ang bahay na inihanda ko para sa ating kasal. Esan, Tara. Mahal, ito ang bahay na inupahan ko para sa ating kasal. Medyo lumalang. malaki ang space. At nasa prime location pa, ang presyo ng property dito ay umaabot ng 4 milyon. Mahal siguro ang renta. Ito si Assistant Lin. Pinahanap ko sa kanya ng murang upahan. Pero ito ang nahanap niya, malaking space. Pagbalik ko, babawasan ko ang bonus niya.
Ang bahay na ito ay pagmamayari ng isang landlord na nag-abroad na. Natakot siyang mahirapan magpaupa dahil sa presyo, kaya binigay sa akin ng 1,500. 1,500 lang ang renta. Medyo mahal pa rin ba? Sulit ito, mahal. Ang galing mo. Upuan mo, mahal. Dahil hindi mo ako hinamak. At pinili mo pa ring pakasalan ako, ipapakita ko sa iyo ang pagmamahal ko. Basta't manatili kang tapat sa akin, hindi ko alintana ang mga ito. May mga EIE sa private room 800 at 8 ngayong gabi, alagaan ninyo sila. Malaki ang tip at komisyon ninyo. Wenyu, ikaw ang maghahatid ng pagkain. Sa private room 800 at 8 ngayong gabi. Opo, manager. Magagawa ko ito. Ziga. Ayong tatlo, sumama na rin. Halo, MSU, nagawa ko na ang lahat ng sinabi ninyo. Lahat ng iniutos ninyo. Ni hindi niyo magawa ng maayos ang quarterly report. Ano ba ang silbi niyo sa akin? Hindi ba't sinabi ko na patayin ang phone sa meeting? Kanino ito? Presidente Lu. Parang essay, yoong phone. Isa 0 minutong break. Anong nangyari, mahal? Mahal, may malaking kliyente ngayong gabi sa tindahan. 200 pesos ang tip kapag nakuha ko na. Ililibre kita. Sige, huwag kang masyadong mapagod, naiintindihan kita. Vinyu, uvak kang tatanga-tanga. Dali, maghatid ka ng pagkain sa kliyente. Sige, pupunta na ako. Hindi na muna ako makikipag-usap, may trabaho pa ako. Tito at tita, ang aming anak na si Jiang Huai. Ngayon ay head ng design department sa Lu Corporation. Pero sa loob ng 3 buwan, ipopromote siya bilang vice president. Ito ang mautay na special niyang inihanda para sa inyo. Huwag kayong mag-atubiling kumain. Ang mamahaling mautay, ibinigay lang ng basta. Ang laki talaga ng ginastos ni Manager Jiang. Ano ba alam mo? Si Manager Jiang ay henyo sa negosyo. Walang katapusang karangyaan ang abutin niya. Mutsue, magkasama kayong lumaki ni Wenyo. Pero tingnan mo, asawa niya ay isang kontratista lang. Sa hinaharap, tiyak maghihirap sila. Ilang bote lang NG mautay ito. Regalo ko lang bilang paggalang sa mga nakatatanda. Tanggapin ninyo. Kumusta? Ako ang waiter ng room 808. Ikinagagala kong makilala kayo. Sumaksu. Tito Zhang, kayo. Sumuksoy, sabi ko na nga ba't napakagandang pagkakataon. Bakit ako pa ang napili? Ikaw pala ang dahilan. Sinadya mong ako ang maglingkod sa room 808. Para lang mapahiya ako sa mga kapitbahay. Ang 200 pesos na tip, sapat na para sa isang araw mong paghuhugas ng pinggan. Wenyu, noon ay isa kang Arkitekto. Ngayon naging weiter ka na lang. Nakakahiya. nakakahiya talaga para sa mga magulang mo. Ang mga babae, kahit gaano karami ang nabasa, walang silbi. Tingnan mo si Mutsu. Napakaswerte sa asawa. Mga tito at tita, mahirap lang ang pamilya ni Wenyu noon. Hindi niya naranasan ang buhay ng mayayaman. Nga pala. Nasaan ang asawa mong mason? Hindi sumama sa iyo. Abala siya sa trabaho, hindi makakalabas. Ganon ba? Oo nga pala. Ano ang number niya? Tingnan ko kung matutulungan siya ng asawa ko. Dai ba, mahal? Dahil kay Mutsu, pwede kitang tulungan, pero depende sa iyong sinseridad. Ano NG hinihintay Montag? Serbisyuhan mo ang asawa ko. Kung hindi, babayaran mo ang lahat.
Mukhang ayaw mo na ng buhay mo. Kahit baso ng tubig hindi mo maayos. Huwag mo akong saktan. Ang cute mo talaga. Ito ay espesyal na inutos ni Boss Lu. Zanay maziahan kayo. Inutos mismo ni Boss Lu? Tiyak na gusto niyang itaas ang posisyon ni Manager Jiang. Espesyal na handog para sa kasal. Noon, hindi pinapansin ni Boss Lu si Jiang Hui. Bakit ngayon nagbigay ng ganitong regalo? Nakita Montag ba, venue? Kahit si Boss Lu ay nagpapahalaga. Kai Jiang Hui. Mga tulad mo na nasa ibaba. Siguro hindi ka pa nakaranas ng ganitong pagtrato, di ba? Nasira mo ang magandang mood. Nasaan ang manager? Manager. Ganyan ba kayo magrespeto sa mga customer dito sa inyong tindahan? Tingnan mo ang kamay ko. Hoy, EIE, pakiusap, kalmahan mo lang. Venue, nagalit ka as Avip. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Mag-sorry ka agad. Kung hindi, kaltasan kita ng kalahating buwan na sahod. Paumanhin. Ano silbi ng pasensya lang sa bibig? Lumuhod ka. Sumuksoy, huwag kang masyadong mapang-api. Venue. Sawa ka na ba sa buhay na mataas ang tingin sa'yo? Ngayon, nararamdaman mo na ang pakiramdam ng pagiging inaapi. Hindi maganda, di ba? Oo, venue. Kung malaman ng mga magulang mo ang kalagayan mo ngayon, siguradong babangon sila mula sa libingan. Ano silbi ang gipag akal Montag? Tingnan mo si Mutsu. Napakaswerte niya sa asawa niya. Mutsue, six na, hayaan mo na si Wenyu. Mahirap din ang buhay niya. Palisin na lang natin siya. Pero tutun ka. Kung nag-asawa lang si Wenyu ng mayaman noon, hindi sana siya nagkaganyan. Inumin mo yan. Baka sakali, pag masaya ako, bigyan pa kita ng tip. Tama na. Kahit gaano mo ako kamuhian o kasuklam. Hindi mo dapat dinudusta ang dignidad ko. Oh. Ganun ba? Kung hindi mo inumin, bukas. Matatanggal ang asawa mo sa trabaho sa construction, at ang pamilya mo, mawawalan ng tirahan. Venue, inumin Montag na. Ang asawa ni Mutsu ay mataas na opisyal ng Lu Group. Hindi mo siya kayang kontrahin. Akala Montag ba, Prinsesa KPRin? Ngayon, Zebidura ka lang, anong kaya bang Montag? Tito, tita, pinalaki niyo ako. Kayo ba? Hindi niyo ako kinukonsinti sa pag-aapi sa akin. Wenyu, huwag mo akong masamain, pero noong mayaman pa ang mga magulang mo, marami kaming naitulong sa inyo. Ngayon, wala na kayo. Dapat matuto kang magpakumbaba. Tama. Akala mo ba ikaw pa rin ang makapangyarihang si Wenyu? Kahit trabaho mo bilang serbidora, hindi mo magawa ng maayos, nakakahiya. Tatlo, dalawa. Iinom ako. Inumin Montag. Akala mo ba ang galing-galing mo? Wenyu, sigurado akong hindi mo inakala na mapapasailalim ka sa akin, di ba? Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang asawa ko ngayon? Honey, nahuli ako. Okay ka lang ba? Honey, bakit ka nandito? At yung suot mo, Ipapaliwanag ko mamaya. Ito ang asawa ni Wenyu. Mukhang hindi naman construction worker. Baka nagkakamali tayo. Ong yaman. Walang duda, si Boss Lu, too. Lu Yancheng. Isang hamak ka lang, tapos sinipa Montag ako? Peking ganyo. Kung hindi kayo, luluhod at hihingi ng tawad, hindi kayo makakaalis. Mga guard, hulihin sila. Walang makakatakas ngayon. Akala Montag papatawarin kita? Lahat NG. Nanakit sa asawa ko. Babayaran niyo, tunang mahal. Akala mo porket Lu ang apelido mo, ikaw na si Boss Lu?
Malayo ka PA. Honey, baka pwede na tayong umalis. Ang asawa ni Sumuksu ay supervisor ng design department ng Lucor. Hindi natin kaya. Isang supervisor lang. Wala kang karapatan dito. Baka nga ako talaga si Boss Lu. Nagpapanggap ka pa. Porket Lu ang apelido mo, ikaw na si Boss Lu. Jiang Huai, tama ba ako? Kahit si Boss Lu, hindi mo kayang gayahin. Manager, palabasin sila. Sige. Boss Lu, okay ka lang. Nahuli kami. Hindi naman huli. Aayusin natin to. Nagpapanggap ka pa rin? Alam ka kakauwi lang ni Boss Lu galing abroad. Tanging ang personal assistant niya at ilang shareholders ang nakakita sa kanya. Pero kahit ganon, hindi mo kayang magpanggap. Sabihin ko na sa inyo, binayaran na namin. SI Director Mu NG Lucorp. Kaya malapit nang mapromote si Jiang Huai. Kung ayaw nyo ng gulo, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Sumuksu, sobra ka na. Akala ko ba may koneksyon ang asawa ni Mutsu? Kung nagalit ang mga mataas sa Lucor. Si Wenyu at asawa niya, wala na silang matitirhan sa buong lungsod. Talaga ba? Director Mu, bibigyan kita ng 0 minuto. Para humarap sa akin. Bobby, ang pagtanggal sa isang empleyado. Isang tawag ko lang yan. Teka. Sumuksu ako ang target mo. Huwag mong saktan ang asawa ko. Sa ganitong sitwasyon, ako pa rin ang iniisip niya. Baka gusto mong lumuhod ka na lang para sa kanya. Hindi pwede. Mahal, huwag mong isakripisyo ang trabaho mo dahil sa akin. Kung luluhod ako, pakakawalan mo ba siya? Siempre. Ang lakas ng loob ninyong magalit kay Boss Lu. Boss Lu, huli na ang pagdating namin. Patawarin mo kami. Director Mu, ano ba ang sinasabi Montag? Sinasabi mo bang siya si Boss Lu? Sumuksue Jiang Huai. Ang lakas ng loob ninyong bastusin si Boss Lu. Talagang walang takot sa kamatayan? Paano ito posible? Ang kit-kit niya lang, AME kit. Si Boss Lu ang may-ari NG Lu Corporation. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Mahal, talaga bang ikaw si Boss Lu? Mahal, hindi ito ang tamang oras para magpaliwanag. Pag-uwi ko na lang sasabihin sa'yo. Hindi pwede. Direkta Mu, tanggalin agad si Jiang Huai. At imbestigahan din ang lahat ng kanyang mga gawain kasama si Sumuksu. Dapat silang magbayad, kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Opo, Boss Lu. Construction worker lang siya, pati yung bahay na sinasabi niya peg. Paano siya naging Boss Lu? Swerte mo, laging mayaman ang napapangasawa mo. Hindi tulad ko, puro basura ang nakakasama. Sabi ni Ninang, okay daw ang anak ni Tita Chen. Baka gusto mong makilala. Noong nakaraan, kung hindi ko nalaman na may bahay si Luyan Cheng, na ipapalit, hindi ako magpapakasal. Luyan Cheng, hindi ito possible. Lahat kayo ay nagsisinungaling sa akin. Mga tauhan. Itapon ang dalawang ito. Bitawan mo ako. Baka nag-reincarnate din siya. Hindi pwede. Noong una, tinulungan ko si Boss Lu. Kaya pinadala niya si Director Mu para tulungan ako. Diba? Oo. Tama ka, noong namatay si Luyan Cheng sa nakaraan. Walang naiwang kayamanan, paano siya naging presidente? Hindi na kailangan ng mga peking usapan sa pag-aasawa. Ang importante, masaya tayong dalawa. Ang hiling ko lang ay ligtas at masaya ka. Sige, itutuloy ko na ang trabaho ko. Hoy Apo, hanggang kailan mo pa itatago sa kanya? Gusto ko sanang magtiwala sa kanya, pero ang dami ko nang nakilalang gold digger. Hintayin muna natin. At sabihan mo yang si Muna manahimik. Sige. Malas.
Pagpasok mo pa lang, nawalan na ng trabaho ang asawa mo. Ang layo mo kay Wenyu. Ikaw nga, bakit ngayon wala kang imik? Dati ang lakas mo mang away. Ngayon, parang pipi ka na. Kapag nagkamali, dapat tanggapin ang parusa. At hindi ka naman inosente. Pinilit mo pa kasi silang awayin. Ilang bises na kitang pinigilan, ayaw mong makinig. Nanay, masakit na ang kamay mo? Mazazahot ka una po. Malas. Tara, umakyat na tayo. Noong nakaraan, kilalang kilala si Jiang Huai sa pagiging sobrang lambing sa asawa. Bakit ngayon iba na? Aray! Masyado bang mahaba ang 3 buwang pagsubok? Hiwalay pa rin tayo ng tulugan. Baka isipin niyang hindi ako karapat-dapat. Paano kung hindi ako pumasa? Baka pilitin na naman ako ni Lolo na magpakasal. Ahem. Hindi ka pa natutulog. Nag-aaral ako para sa exam, hindi dapat sayangin ang kahit isang segundo. Arkitekto ka ba? Kailangan ng aking ina ang dialysis ng matagalan. Mas flexible ang trabaho bilang waiter. Pero itinalaga na ako ng manager bilang branch manager. Magiging abala ako sa mga susunod na araw. Mahal, kasalanan ko. Ako, isang taong walang pinag-aralan. Hindi man lang kita matulungan. Huwag mong sabihin iyan. Mas mahirap ang trabaho mo kaysa sa akin. Mahal, ang bait mo. Noong nakaraan dahil sa akin. Nasaktan ka ni Sumoksu. Ngayon, hindi ko hahayaang maulit iyon. Grand opening. 20% off sa lahat ng items. Gusto niyo bang tumingin? Itong tindahan ba scam? Bakit may insekto? Excuse me. Anong excuse me? Hindi mo ba nakikita ang malaking insektong ito? Ang dumi-dumi ng lugar. Paano kami makakakain? Tiyak hindi hinugasan ang gulay. Nakakadiri. Kanina pa sinasabi na malaki ang discount. Pero ganito pala. Walang konsensya. Mga kaibigan, pakikalma muna. Ginoo, sigurado ka bang talagang galing sa pagkain ang insektong ito? At hindi mo lang dinagdag? Paano naman ako maglalagay nito? Bilang manager, ganyan ka mang insulto ng customer? Ipopost ka o kayo sa social media. Lahat ng proseso sa aming tindahan ay mahigpit ang quality control. Mayroon din kaming cases na pwedeng i-check. Hindi posible ang ganitong pagkakamali. Yun, nakpupulak-pulagan ka lang. Ang dumi-dumi ng lugar na ito. Baka magkasakit pa kami sa tiyan dahil sa inyo. Talagang namamana ang kasamaan ng puso, Wenyu. Dahil sa mga illegal na negosyo ng mga magulang mo, kaya sila naghirap. Bakit wala kang natutuhan? Sumuksoy, huwag kang magpakalabis. Kumikita sila ng marangal, walang nasaktan. Kung marangal ka, babagsak ka. Mukhang malapit nang magsara ang tindahan na to. Mag-empeke ka na at magsara na. Ikaf. Sumuksoy, huwag mong idamay ang pamilya. Hindi mo yan maunawaan kailanman. Hinampas Montag ako? Ikaf. Sinasabi ko lang ang totoo. Talagang masama ang tindahan na to, hindi lang madumi. Wala pang modo. Bakit ikaw lang pwede manghusga? Hindi pwede ang iba? Kung ako yan, zazampilin kita. Dumating na ba sila? Oo. Sir, may nagkakagulo sa tindahan. Handa akong magbigay ng DV footage para sa investigasyon. Para mapatunayang walang kasalanan. Tumawag ng pulis? Anong gagawin natin? Huwag kang amin, wala silang magagawa. Sabihin mo kung sino ang utos, baka pwedeng pababain ang parusa. Walang utos. Madumi lang talaga pagkain ninyo. Nakita ko na may nagkukubli sa labas. Kaya tumawag na ako ng pulis. Sigurado ka bang walang utos? Zia, siya ang nag-utos sa akin. Anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Kanina mo pa binibigyan ako ng 2 bouquet. Kailan ako nagbigay ng pera? May ebidensya ka ba? Meron ako.
Anong ebidensya? Nagkukunwari ka lang. Venue, ang tangga Montag PRN. Akala mo ba makikinig sila sa mga sinasabi mong matuwid? Maniniwala ba sila? Sumuksoy, dati tayong pinakamatalik na magkaibigan. Nagkukwentuhan sa lahat, pero kailan ka naging? Ganito ka iba, ganito ka kilabot. TSK. Akala ko matututo ka pagkatapos ng nangyari. Pero ganito ka pala kasama. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Nagvideo ka ng patago. Gagapangan ko ang bibig mo. Ang iba mong sasabihin sa presinto na. Baitawan mo ako, venue, ang babaf Montag. Bitawan mo ako. Talaga? Kanina pa ang tapang ni Mrs. Sun. Namaga ang mukha ng babaeng iyon. Akala ko, siya'y isang bulaklak na kailangan lang protektahan. Kaya pinagmamatyagan mo ng palihim. Hindi ko inasahang may ganito siyang tapang. Oh, Lou, hindi ba't nahuhumaling ka na? Ano ka ba? Madali ba akong mahumaling? Trabaho na. Ayos, ayos. Masarap din ang sili. Pa sa pamilya, naghahanap ako ng trabaho at nagpapakabay. Ikaw, puro problema lang ang dala mo. Si Wenyu, ang babaeng iyon, nagdala ng malaking problema sa atin. Pababayaan na lang ba natin siya? Kahit anong gawin, wala na siyang magagawa. Hindi, bakit ka pa rin kakampi sa kanya? Hindi ba't may natitira pang pagmamahal? Nababaliw ka ba? Ilang beses ko lang siya nakita. Hindi kayo pwede, kahit kailan. Sa akin ka lang dapat, habang buhay. HMP, may sayad ka. Akin ang asawa ng presidente, walang makakaagaw. Nga pala, si Wenhua, ang matandang babaeng iyon. Noong nakaraan, paborito niya ang mabuting manugang na ito, kung malaman niya, na si Lu Yancheng ay walang-wala. At isa lang manggagawa, hindi ba't magagalit siya? Si Yancheng ay mabuting bata. Paano siya magiging scammer? Bakit hindi niya isama si Wenyu para makilala ng pamilya? Toto na. Pinakasalan niya si Wenyu para lang makinabang. Niloko siya para magkaanak, para kumita at buhayin ang pamilya. Niloko siya para maubos ang ipon mo. May mas malala PA. Pagkaraan ng 3 buwan, mamamatay si Lu Yancheng. At si Wenyu ay magiging balo. Ikaw naman, hindi abot sa katapusan ng taon, magtestamento ka na. Ikaf. Sumaksu. Ang cute mo, ikaw. Bakit? Ayaw mo na ng mukha mo sa magkabilang side. Dati parang hinog na mangga, ngayon ang tigas mo na. Ma, huwag kang mag-alala, basta't nandito ako. Hindi mamamatay si Yancheng, lalo na ikaw. Nakakatawa, akala mo superhero ka? Kung si Jiang Huai na sobrang linis, malaman niyang napangasawa niya ang cute mo. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ono ba yung sinasabi mo? 2 taon na ang nakalipas para sa bag, naging kabit ka. 1 taon na ang nakalipas para sa mayaman, nag-alak ka sa bar. Walang ganun, nag-imbento ka lang. Madaling malaman, may mga larawan ka ng pagiging hostess. Nakatago pa rin ang numero ni Boss Liu. Imposible. Hindi ka o, yan zinant SIO. Meron talaga, ang ganda mo pala. Akala ka OBA inosang ka, ang Wildmontag pala. Sino man ang maging asawa mo, sawi ang kapalaran. Ano ba alam niyo, investment yon. Sa past life mo, ang dami mong nasirang buhay. Sa life na to, hindi kita papayagan.
maninira. Si Lu lang naman ang nasaktan ko. Ikaw ang kabit. Akin ang bahay sa relocation. Impossible, kahit na nag-reincarnate siya, hindi niya malalaman yon. Ah, nag-reincarnate ka rin pala. Ang babaeng gold digger at malandi. Talagang maghihirap habang buhay. Kaya pala walang modo, pati matanda inaapi. Kung ako naghihirap, ikaw rin. Hoy, asawa ko to, hindi mo pwedeng galawin. Dakpin at ihatid sa presinto. Lu Yenjing, Ikafren. Hindi ka magtatagal. Nasaktan ka ba? Manggagawa ako, malakas katawan ko. Silang lahat. Mga tropa lang, nagkita-kita lang para magkape. Nasa construction site. Buti na lang nadaan kami, dalhin na natin si nanay sa ospital. CJ, gumagaan na pakiramdam mo? Totoo ba ang sinabi ni Sumutsu? Hindi siya mapagkakatiwalaan at saka. Hindi pera ni Yanqing ang habol ko nang pakasalan ko siya. Nagustuhan ko lang siya bilang tao. Pero, Ay naku, close ka kay Tita Chen. Mukha ba siyang pera lang ang habol? Hindi naman. Kaya, ang kailangan mong gawin ay nakatitiyak na ikaw ay may sakit at walang kinalaman sa parisukat na sayaw. Ako na bahala sa iba. Ako nasasagot sa lahat ng medical bills ni nanay. Hindi ito ay. Mag-asawa tayo, hindi ka pwedeng tumanggi. Kung mag-aaral ka na, mag-resign ka na para makapag-focus. Ikaw mag-aral, ako magtatrabaho. Hindi may kapatid ka pang may malubhang sakit. Masyado nang mabigat yon para sa'yo. Noong isang beses, nagbibiro lang ako, hanggang ngayon naalala mo pa. Ginawa ko yon para iwasan ang blind date at para umayaw ka. Sa totoo lang, isa lang ang nanay ko at yung lolo ko na bihira kong makita. Lolo, bakit hindi ko narinig kay Sumuksoy noong nakaraan? Hindi mo ako sisisyin, di ba? Siyempre hindi, may dahilan ka siguro kung bakit mo iyon ginawa. Bukod sa nanay ko, ikaw ang una kong nakilala. Na babaeng napakaintindi. Natural lang sa lalaki na alagaan ang asawa niya. Kung gusto mo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige, pero huwag kang magpapakatatag. Kapag kailangan mo ako, sabihin mo lang sa akin. CJ, Mamaya, gagantihan kita ng mabuti. gantihan. Bunny girl. O kaya uniform. Parang ang bilis naman ng takbo ng pangyayari. Baka sinusubukan mo lang ako. Ito ang ganti ko. Ano nang nangyari? Wala ka bang gustong ulam? Wala, lahat ng luto mo gusto ko. Ang lambing mo. Tikman mo kung gusto mo. Hindi ba masarap? Masarap kasi, naalala ko tuloy ang tatay kong pumanaw na. Pasensya na, nasad ka na naman. Okay lang. Salamat sa'yo, naalala ko ulit ang lasa ng dati. Akala ko sa inyo, nanay mo ang nagluluto. Mahal na mahal ng tatay ko ang nanay ko, siya lagi ang nag-asikaso. Ang buhay namin sa maliit na bayan. Ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Maliit na bayan? Nang ipanganak ako, saka kami lumipat sa lungsod ng nanay ko. Kasama ang lolo ko.
Teka, kain muna tayo. Lagi kong hinahangad ang dalisay na pagmamahal ng magulang ko. Sana ikaw ang para sa akin. Ang laki-laki mo na, nagkukumot ka pa. Hindi man ganun kaganda, pero ang ganda mong tingnan. Magiging gwapo o maganda ang magiging anak natin. Hindi pa tapos ang pagsubok, bakit mo iniisip yan? Jiang Huai. Mali ang narinig ko. Jiang Huai, huwag kang lalapit, huwag. Nasaan ang nanay ko? Bakit wala siya sa kwarto? Nasaan siya? Kalmahan mo, pirmado na ang waiver para itigil ang paggamot. Ano? Paano mo nagawa yon? Matanda na siya, dapat ay nagsawa na siya sa buhay. Anong sinasabi mo? Sabihin mo na kung saan siya. Anong ingay Montag? Masaya siya kung makakatipid tayo. Kung gusto mo siyang hanapin, pumunta ka sa morgue. Huwag. Anong nangyari? Huwag kang umiyak. Nanaginip ako. Nanaginip ako na namatay ang nanay ko. Ni hindi ko man lang siya nakita sa huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Uminom ka muna ng tubig. Bukas na lalabas si mother-in-law sa ospital, magiging maayos siya. Matulog ka muna. Huwag kang umiyak, okay lang. Ako ang asawa niya kahit bangungot. Bakit si Jiang Huai ang napapanaginipan niya? Baka si Jiang Huai ang gusto niya. Dahil kinuha siya ni Sumuksui kaya ako ang pinili. Impossible. Kahit construction worker lang ako, si Luyan Cheng. Daang beses pa akong mas maganda kaysa sa loko-loko na yon. Ano ba talaga ang dahilan? Buong gabi kang hindi natulog. Paano naman? Ang sarap ng tulog ko. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, huwag ka nang pumasok. Gusto mo bang ipaalam ko sa opisina? Ako? Hindi maganda ang pakiramdam. Impossible. Tignan mo ako. Hoy, dahan-dahan ka. Sabi ko na nga ba huwag kang magpakatatag. Lutuan kita ng munggo at barley. Para gumaan ang pakiramdam. Kamusta? Masarap. Message kita sa ulo. CJ.
Matulog ka muna, tatawagin kita kapag handa na ang pagkain. Sige, susundin kita. Mag-ihi muna ako, maliligo ako bago matulog. Ngayon. Kapag sobrang alaga ng babae sa lalaki, isa lang ang ibig sabihin. Napakahalaga sa kanya ng lalaking yon. Sigurado. Dang libo. Napangasawa ko ang basura. Ngayon, buong barangay ay alam na. Paano na ako mabubuhay? Lahat ng sinasabi nila ay naniniwala ka? Wala ka bang sariling isip? Inamagmontag ako, naniniwala ka ba? Napapayag ang anak kong iwan ka? Anong panahon na? Iwanan ang asawa? Sa estado niya ngayon, sino pa ang magkakagusto sa kanya kundi ako? Ikaf. Sino ang nagpahintulo sa iyo na magsalita ng ganyan kay nanay? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hui, hui, hui. Dapat matagal nang pinagsabihan ang batang yan. Puro problema ang dala araw-araw. Huwag munang maghiwalay hanggat walang kapalit. Sayang ang dowry. Si Mutsuy kanina, napuno lang ng galit at hindi napigilan. Sa totoo lang, masakit din sa puso ko ang bawat palo sa iyo. Patawarin montag ako, VDBA? Bakit naging abusado ang lalaking akala ko'y perpekto para sa akin? Hindi ako susuko. Kuya Huay, kahit anong mangyari, hindi kita iwan. Wenyu, huwag mong isipin na wala na akong ibang paraan. Si Luyan Cheng ay may unang pag-ibig na hindi malimutan. Kumbinsihin siyang kumilos. Hanggang kailan ka magiging mayabang? Kung ikaw, magagalit ka ba kung malaman mong may tinatago ako? Naku, mabait naman si Mrs. Son. Hindi niya iyon papansinin. Et saka, hindi ba't inihanda mo na ng maayos ang pag-amin sa kanya? Mrs. Son. Wenyu, ako ay. Kayo na lang ang mag-usap. Ang laki ng ginawa mo, ano ba ang sasabihin mo? Ngayon, gusto ko lang aminin sa iyo ang ilang bagay. Noong una, maaaring Yan Cheng. Beijing. Siya ang unang minahal ni Yan Cheng. Anong ginagawa mo dito? Noong gabing iyon, lasing na lasing ka at tumawag pa. Sabi mo mismo raw ako. Nakalimutan mo na? 10 taon na ang nakalipas, bakit mo pa binabanggit? Dati, ayaw na ayaw mo sa akin. Balita ko, mayaman pala si Luyan Cheng. Bigla ikang nanligaf, kasalanan ka uwan. Noon, akala ko may pabahay si Luyan Cheng. Pinilit kong magpanggap, sayang lang ang oras. Sino siya? Siya ay. Ako ang unang minahal ni Yan Cheng. Baying. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag mong abalahin ang pagkain naming mag-asawa. Mahal, sinabi mo noon, ako lang ang pakakasalan mo. Ako lang ang tatawagin mong asawa. Bata pa ako noon, sinabi ko lang na gusto kitang pakasalan. Hindi sabihin ka mag-asawa ba? Sige, papakasalan kita. Hiwalayan mo agad siya. Luyan Cheng, ito ba ang sinasabi mong sorpresa? Hindi. Siyempre, ako at si Yan Cheng. Noong estudyante pa kami, magsyota kami. Nagpakamatay pa siya dahil sa akin. Kaya montag ba? Ito pa ang hika. Misunderstanding lang yon. Nadulas lang ako. Pinilit nilang sabihin dahil sa pag-ibig. Yan Cheng, huwag kang magkaila. Hindi kita pagtatawanan. Bata pa ako noon kaya ako sinagot. 1 linggo lang kami. Dahil boring ka, iniwan mo ako. Mahal, hindi kami nagkahawak kamay noon. At matagal na akong nakamove on. Pero parang hindi siya ganoon mag-isip. Kapag naayos mo na, saka ka bumalik sa akin. Wenyu, Yan Cheng. Ang tagal kitang inintay. huwag kang magmalapit sa akin. Yan Cheng. Tigil mo na yan. Sumaksu. Baka siya ang dahilan kung bakit biglang nagbago si Beijing.
Mahal, wala talaga kaming something. Ginagamit ka lang pero baka ginagamit ka rin ng iba. At hindi mo alam. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bakit ka umuwi? Naniniwala ka ba kahit pa ako ang umalis? Hindi mo rin makukuha ang gusto mo. Ano ibig niyang sabihin? Iaalay niya ako. Gumamit siguro si Sumukso ng faking construction worker. At sinabing mayaman siya para guluhin ako. Mukhang convinced siya sa sinabi niya. Siguradong mayaman si Lu Yancheng. Huwag kang matakot. Kalimutan mo na yan. Kahit construction worker lang ako. May prinsipyo ako at hindi ako makikipagrelasyon sa katulad mo. Walang koneksyon sa akin. Ang asawa ko lang ay si Wenyu. At siya lang. Kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na. HMP. Mukhang hindi ka naman masyadong affected. Pupunta ako sa manager. Huwag papapunta kahit sino. Galit siya ngayon, ibang araw na lang ang usapan. Ang cute ng suot, pero takot agad sa mga salita. 2 buwan pa lang kayong kasal, ganyan na trato sa'yo. Ito ba ang pinaghirapan mong kaligayahan? Ako ang nadapa, walang kinalaman si Huage. Huwag mong sirain ang relasyon namin. Noong nakaraan, ginamit lang ako ni Jiang Huai para umasenso. At pinaghinalaan pa akong may iba. Alam ko ang mga paraan niya. Anong tingin-tingin? Close kami ni Brother Huai. Malapit na siyang matanggap sa malaking kumpanya. Mas magaling siya kaysa sa asawa mong maagang namayapa. Kung mga anak ka pa kay Yancheng, gagawin kitang hindi makilala ng sarili mong ina. Ikaf. Kung hindi ka makikialam, walang gulo. Kung maghahanap ka pa ng away, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakatino. Sa ugali ni Sumuksoy, malamang hindi siya titigil. Gagawin niya ang lahat para lang masaktan ako. Hindi ka pa natutulog? Ikaw rin, gising pa. May problema akong hindi masolusyonan, kaya hindi ako makatulog. Nababahala ka pa rin ba dahil kay Beijing? May hinanakit ka sa akin. Sa susunod na buwan o higit pa, kung maaari. Huwag kang makipagkita ng mag-isa kay Sumukso. Siya ay umibig sa akin. Kahit wala akong titulo bilang presidente, maganda pa rin ang dating ko, si Lu Yancheng. Mas magaling ako ng daan-daang beses kaysa kay Jiang Huai. Kung ayaw mo, hindi ako makikipagkita. Baka gusto mong tayo ngayong gabi. Sa tingin ko, tama ang sinabi mo dati, yung 3-month cooling off period pagkatapos ng kasal. Tama ka, kakilala lang tayo. Masyadong mabilis ang pagpapakasal. Ang ibig kong sabihin ay, kung sasabihin may trauma ako sa mga babaeng gold digger, magagalit kaya siya? Bagamat gusto ko siya, kung dahil sa sarili kong kagustuhan. Ay hadlangan ko siya sa paghahanap ng tunay na pag-ibig, hindi ko kayang gawin iyon. Kung sa panahong ito ay makilala mo ang taong tunay mong gusto. Pakakawalan kita. Pero hindi pwede sina Beijing at Sumukso. Masama ang ugali nila. Wenyu. Ano ako sa'yo? Isang laruan na kapag kailangan, andito ako. Kapag ayaw na, itatapon na lang. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag ng maayos. Mukhang galit siya. At para siyang nasaktan. Wala akong masamang intensyon. Naisip ko lang, lahat naman ng lalaki na uumay din. Dahil noong nakaraan, si Jiang Huai. Nang magtagumpay, agad siyang kumuha ng kabit.
Sa paningin mo, ako at ang mga lalaking madaling magbago. Walang pinagkaiba, tama ba? Siyempre, hindi. Pangarap kong magkasama tayo hanggang pagtanda, pero hindi dahil doon. Ay gagawing hadlang sa'yo ang pagpapakasal. Bago pa tayo magkalalim ang ugnayan, kung magbabago ang isip mo. Ay respeto ko. Sa isang relasyon, kung kaya mong manatiling kalmado. Ibig sabihin hindi sapat ang pagmamahal mo, hindi ko kailangan ng kalmadong ito. At lalong hindi ako magloloko, basta't hindi tayo maghihiwalay. Hindi ako titingin sa ibang babae. Pero, Walang imposible, hanggang sa huli ay minahal lang ng tatay ko ang nanay ko. Kaya ko rin. isang tao lang ang mamahalin sa buong buhay. Kaya ba natin talaga? Basta't nagmamahalan, walang imposible. Gusto kong subukan. Sasamahan kita. Kung ganyan ka katapat, tiyak magandang halimbawa ang mga magulang mo. Noon, isinakripisyo ng tatay ko ang lahat para pakasalan ang nanay ko. Pumunta sa bayan tapos. Naaksidente ang tatay ko, labis ang pighati ng lolo. Isinantabi ang lahat ng pagtatangi. At isinama ang nanay ko pabalik sa lungsod. Medyo kahawig ito ng karanasan ni Lolo Zeng. Lolo Zeng, Isang matandang minsan kong iniligtas. Sa totoo lang, magkasundo rin ang mga magulang ko, kaso lang. Nagkasakit ng malubha, maaga silang namatay. nandito ako para sa'yo, ang pamilya ko ay magiging pamilya mo rin. Kung diretsahan sasabihin ang totoo, baka mag-isip ng masama. Dahan-dahan na lang. O, bukas uwi ang nanay ko galing biyahe, ipakilala kita. Tamad na tamad, nakakainis talaga. Trabaho ng lalaki ang kumita, kasalanan ko bang walang trabaho si Huwai? Hindi ka naglilinis, ayaw mong magkaanak, tamad ka lang sa bahay. Wala kang silbi, bukas maghanap ka na ng trabaho. Kung walang silbi ako, ikaw naman ang parasitong sumisipsip sa anak mo. Babae ka lang, ang lakas ng loob mong murahin ako. Pakikinggan mo, ipinanganak akong sumutso para magpakasasa sa pamilya diyang. Gustong gusto mo akong magtrabaho. Dream on. Huwai. Muksue, Malika dito. Tumigil ka sa pagiyak, baka marinig ng iba, siguradong pagdudahan ka. Tizin Montag muna. Kapag naging asawa na ako ng presidente, una kong papatayin ang matandang bruhang ito, tapos, Sie Jiang Huai naman. Vinyu, akala mo kapayapaan na, tapos na ang lahat? Si Chen Siki kumpara sa matandang bruha. Mas malala pa. Ay, ang ganda-ganda talaga. Habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Ma, sabihin mo na lang sa loob. Gutom na ako. Sasabihin ko sa'yo, ang kulit-kulit niya noong bata pa. Kumusta? Bilis-bilis. Ang bagal-bagal mo. Vinyu. Chenziki. Ang bracelet na ito ay antigo pa noong panahon ni Qianlong. Ituring mo na lang bilang regalo sa unang pagkikita. Panahon ni Qianlong. Sobrang mahal nito, hindi ko ito matatanggap. Hindi ba't sinabi kong maging simple lang? Ang yabang mo masyado. Madaling mabuko. Gusto ko, huwag kang makialam. Pamana ito, dapat ibigay sa manugang. Ayo mo?
Ayaw mo bang tanggapin ako bilang biyenan mo? Hindi ako lang ay. Ma, magaling siyang tumingin ng tao. Kung ibinigay niya ang pamana. Ibig sabihin, sigurado siyang magiging mabuting manugang ka. Sa nakaraang buhay, hindi ako pinagbigyan ni Chansiki kahit kailan. Bakit ngayon parang ibang tao na siya? Ang tapang mo talaga. Kahit sinong babae ay pinakasalan mo. Ma, nagmamahalan talaga kami ni Yancheng. Huwag mo akong bolahin. Tanga ang anak ko, pero hindi ako. Gusto mong maging manugang ko? Malayo KPA. Bakit sa nakaraan at ngayon, ako pa rin ang nagdurusa? Hindi magbabago ang bruhang iyon. Venue. Tapos na ang magandang buhay mo. Ang payat mo, kumain ka ng marami. Salamat, Ma. Ay, may asawa na, nakalimutan na ang anak. Mawalan ako ng paborito ngayon. Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala ka bang sariling kamay? Gusto mo, nguyain ko at iluluwa ko sa'yo? Diretso lang ako magsalita. Huwag kang magalit. Hindi, totoo ka lang. Anak. Buti na lang pinakasalan mo agad si Xiaoyu nang walang paalam. At hindi mo sinunod ang lolo mo na magpakasal sa taong nagligtas sa kanya. Hindi ko man lang nakita ang taong iyon. Ang word ng gusto ng lolo. Parang Lolo Zing na siya. Nagkataon lang ba? Hello, ito po ang inyong tubig. Pasensya na, hindi dapat ako nagpakita sa harap mo. Lalo na't nabasag ko pa ang tubig. Pakiusap, huwag mo na akong sasaktan. Sumuksoy, ano na naman ang ginagawa mo? Pakiusap, huwag mo na akong sasaktan. Hindi ko talaga sinasadya. Mukhang binubuli ito. Mukhang tahimik ang batang ito, pero ang lakas ng loob. May epekto na, pero kulang pa. Hindi nawawala ang multo. Tingnan muna natin kung ano ang gusto niyang gawin. Tita, huwag po kayong magkamali. Mabait po sa akin si Xiaoyu palagi. Mga sugat ko ito dahil sa aksidente. Hanggang ngayon, tinutulungan pa rin ang nangbuli. Halatang natatakot na sa pagiging sinasaktan. Tingnan mo, nanginginig siya, sobrang stress, kawawa naman. Huwag kang magpanggap dito, nakakahiya ang pag-arte mo. Nahihiya na akong panoorin. Xiaoyu, hindi ako nag-arte, kasalanan ko, hindi ko dapat sinira. Ang plano mo at ni Boss Lu, lalo na hindi ko dapat. Ipinakita sa iba ang mga larawan mo sa pag-inom. Pero hindi ko talaga sinasadya, Xiaoyu. Ang bastos, ginaganyan ang asawa. Tama, sarili mong kasalanan, tapos iba ang sinisisi. Sino man ang manghamak sa asawa ko, babagsak siya. Ang malinis ay malinis, hindi kailangang mag-aksaya ng salita. Sa mga walang kwenta. Pinagtatanggol mo pa ang babae. Baka anak ng iba ang pinapalaki mo. Tama na. Galit na siya sa wakas. Venue. Tapos ka na. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi. Ano sa palagay mo? Nanay, naniniwala ako kay Wenyu. Siya ang pinakamabait na babae na nakilala ko. Ang bruha ay walang kwentang kausap, hindi kayo mapapaniwala. Sumuksue ba ito? Bakit mo ako sinasaktan? Si Wenyu ang malandi. Ako, hindi maraming hilig, maliban sa square dancing. Ay ang pag-travel at surfing. Noong nakaraan, ang video na pinagalit mo ang nanay ni Wenyu hanggang sa ospital. Malinaw kong nakita, paano kaya? Hindi ko kailanman ipinadala sa'yo. Siya pala ang babaeng kalye. Magaling magpanggap, sayang hindi naging artista. Pek ito, huwag kayong maniwala, magandang araw. Nasira ang magandang araw dahil sa iyo, Manager Tsu. Naku, Mrs. Lu. Bakit kayo kumuha ng ganyang tao, nakakasira ng gana? Unang aw niya ngayon, siguro, tatanggalin ko na siya agad. Sisiguraduhin, hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Dalhin niyo siya. Hindi mo pwedeng gawin ito, bakit kakampi sa bruhang ito? Bakit naman? Dalhin niyo na. Bitawan niyo ako. Tuloy lang ang inyong mga gawain, tuloy lang. Xiaoyu,
Masyado kayong mabait, dapat matutong lumaban sa ganitong tao. Dapat lang siyang hindi makapagsalita. Huwag mong bigyan ng pagkakataong magsalita. Ang ibig sabihin ng nanay, kapag nakakita ng ganyang tao, paalisin mo agad. Huwag na natin pag-usapan pa siya. Usap tayo ng seryoso. Kayong dalawa, Nagawa niyo na ba? kailan niyo ako bibigyan ng apo? Kahit babae, okay lang. Gusto ka o rin naman. Hindi pa. Ma, ang aga pa naman. 2 buwan pa lang. Naku, kayong mga kabataan. Dapat ba kayong nagmamadali? Huwag mo kaming madaliin. Alam namin ang ginagawa namin. Ano? Siege. Masarap ang mga kainan dito. Hindi ba tayo kumain dito dati? Dapat balikan natin ito minsan. Luyancheng venue. Balang araw, sisirain ko ang pangalan ninyo. Yung pinto ng kwarto, sira. Ang labo ng excuse mo. Gusto mo ba ng locksmith? Huwag na, ang gabi na. Nakakahiya naman. Di ba? Mainit ka. Medyo. Tulog na lang ako sa sala. Huwag. Patayin ko na lang ito. Sagutin mo para malaman natin ang sasabihin niya. Yancheng, ayoko nang mabuhay. Paano ako kung wala ka? Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag mo na akong tawagan. Kapag pinatay mo ang tawag, tatalon ako sa 20 TA floor. Gusto lang kitang makita. Mahal piarin kita. Ano bang kasalanan ko? Kasal na ako. Hindi na tayo pwede. Kung hindi kita makita ngayon, isasama ko ang sikreto ng aksidente ng tatay mo sa pagkawala ko. Ang tatay ko. Ano ang alam mo? Magsalita ka. Pumunta ka. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Isang oras na, hindi pa rin bumabalik. Baka nagkabalikan na? Hindi, impossible. Jiang Huai. May importante akong sasabihin sa'yo. Sabihin mo ang hindi ko alam. Wala akong oras para magsayang ng panahon sa'yo. Huwag kang ganyan. Yancheng, mahal na mahal kita. Ngayong gabi, tayo lang ang magkasama, okay? Alisin mo ang maruming kamay mo, ilang taon na yan, wala pa ring pagbabago sa ugali mo. Ikaw rin, ganyan pa rin ang pagiging walang malay sa romansa. Pero, gusto ka o yan. Sige, sabihin mo na ang tungkol sa tatay ko, kung hindi, ako na. Huwag kang magmadali, mahaba pa ang gabi, marami tayong oras para magkwento. Sino bang gustong magkwento sa'yo? Talagang walang pag-asa. Sasabihin ko na, okay? Uminom ka ng gamot na binigay ni Sumutsue. Sigurado akong hindi ka makakatakas. Pagkatapos nito, ako na ang magiging asawa ng presidente. Haha. Hindi ito masasabi sa isa o 2 salita lang. Uminom ka ng tubig para lumambot ang lalamunan mo. Sabihin mo na. Ang totoong may sala sa pagbangga sa tatay mo ay ibang tao. Huwag kang manggagalaw, sabihin mo na lang. Ano to? Nahihilo ako, ang init ng pakiramdam ko. Yancheng, okay ka lang? Hindi ko magagawa ito.
Muntik na tayong maging mag-asawa. Ganito ka ba talaga kasama? Isang beses lang tayong nag-date, muntik na tayong maging mag-asawa. Sino bang nagbigay sa'yo ng kapal na mukha? Ayaw mong sumama sa mabuti, kaya sasama ka sama-sama. Anong ginagawa mo? Ngayon, ang bawat kilos natin, pinapapanood ng asawa mo, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Ano kaya ang isipin niya? Jiang Huai, ganyan ka pa rin. Talaga, mandrugas. Isang salita lang namang gagawa, nawalan na ako ng trabaho. Sino ba talaga ang mas masama? Ikaw ang may maling ugali, huwag mong sisihin ang iba. Anong pagmamalinis? Yung koneksyon niya, hindi yan panghabang buhay. Ako ang tunay na may talino. Kung ganyan ka katiwala sa sarili mo, bakit ka humihingi ng tulong sa akin? Hindi kita tutulungan, lalo na si Yansheng. Tangang babae, kapag nagtagumpay sila doon, maghintay ka na lang na maiwan ka. Sino kayo? Hawakan niyo siya. Ano? To? Bite 1 and Yo AKO. Buti na lang at handa ako. Kumusta na si Xiaoyu? Ang takao. Nakita siyang magkayakap ni Jiang Huai. Ano? Ano ang pinag-usapan nila? Malayo sila, hindi ko narinig. Umuwi ka na agad. Huhuliin mo takbi sila? Anong huli? Hindi ganyan si Xiaoyu. Kung hindi ako uwi, mag-aalala si Xiaoyu. Linisin mo ng maayos. Pabalikin mo si Beijing sa kung saan man siya galing. Anong iniisip mo? Umuwi ka na. Akala ko. Anong akala mo? Wala. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ayaw ko ng tubig. Gusto ko lang nayakapin ka ng mahigpit at tahimik. E di yakapin mo ako hanggat gusto mo. Hindi ka ba curious kung ano nang nangyari sa bahay ni Beijing? Anong nangyari? Kung sasabihin mo, makikinig ako. Pero kung ayaw mong sabihin, para sa akin, parang walang nangyari. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Niloko ka ni Vinyu. Kahapon, habang wala ka, sinubukan niya akong akitin. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako inimbita ngayon? Kahapon, gusto ko sanang hilingin sa kanya na magsalita na mabuti tungkol sa akin. Makabalik ako sa lugro, pero sinubukan niya akong lokohin. Kapag walang hiya, talagang walang katapat. Ayan, ito ang kagat niya. Magkagulo kami ni Mutsui. Pareho tayong lalaki. Bakit ko lolokohin ka? At saka, kung sasang-ayon ako sa kanya, mas madali sana. Walang lalaki ang gustong maging tanga. Lalo na sa isang walang pinag-aralan. Ang asawa ko walang interes sa basura. Ang tigas talaga ng ulo mo. Magsisisi ka rin. Ikaw ang magsisisi. Ayaw mong sumunod ng maayos, kailangan pang pilitin. Anong ginagawa mo? Nagre-record ka. Kapag ganyang klaseng tao ka, kailangan handa ako. Lumayo ka sa asawa ko kung hindi. Wala kang lugar sa construction industry. Nag-abrot pala si Beijing. Kailan pa nagkaroon si Lu Yansheng? Nang ganitong kapangyarihan, Kuya Huai. Malas ka talaga. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung malas ako, kute ka naman. Anong sinabi mo? Anong ginagawa mo? Asawa ko siya. Naglalaro lang kami.
wala na tayong ibang pag-asa. Ang tanging pag-asa natin ay sa designer competition sa susunod na 2 linggo. Naalala ko sa past life. Nanalo si Jiang Huai and gave first place. Kaya siya binigyan ng malaking posisyon sa Lu Group. Kuya Huai, sorry. Hindi na kita zazagutin ulit. Ganon dapat. Magandang oportunidad ang kompetisyon. Siguradong mananalo ka. Huwag mong pabayaan ang tao pagdating ng panahon. Huwag kang mag-alala kung talagang yayaman ako. Hindi kita pababayaan. AME, pag ako naging asawa ng presidente at nagkaanak, Lalason kita. Mali. malapit na ang deadline, wala pa ring idea. Baka may problema? Irinan gatas. Oy, tapos na ang final draft. Yay, konting ayos na lang. Sige, ihanda ko na ang midnight snack mo. Wala ang mga plano ko kay Jiang Huai. Sa buhay na ito, talo ka na. Sa nakaraang buhay, ninakaw ni Jiang Huai ang mga plano ko. At nakuha ang unang lugar. Pagkatapos, pinilit akong huwag magreklamo sa mga magagandang salita. Pero nang tumaas na ang posisyon niya, lumabas ang tunay niyang ugali. Ano ang relasyon mo sa matandang Zing? Sabi ko na, kaibigan lang kami. Kaibigan lang? Ang bait niya sa'yo, kaibigan lang? Pat ako ay inalagaan niya. Hindi ba't ikaw ang nagsabing makipag-ugnayan ako sa kanya? Bakit ngayon? Dati ay dati, ngayon ay ngayon. Grabe ang hinala ko ngayon. Ang anak sa tiyan mo, hindi akin. Walang pag-asa. Ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Mula ngayon, hindi ka lalabas ng kwarto nang walang permiso ko. Pumunta ka sa sala, ako na ang bahala sa iba. Tiisin mo. Tapos na. Pasensya na, ako ang asawa pero ikaw ang gumagawa. Hindi obligasyon ng asawa ang gawaing bahay. Bilang asawa, responsibilidad kong tumulong. Minsan, parang hindi karaniwang kontratista ang pag-iisip mo. Isa lang akong simpleng tao, lahat ay dahil sa itay mo. Na nagturo sa akin. Kaya pala ang bait ng biyenan ko. Eh ako, hindi ba mabait? Siyempre, ang galing-galing mo. Pagod ka na sa magdamag, gutom ka na? Anong gusto mo, bubuksan ko? Sana ganito tayo palagi. Hindi ba't napaka-special? Kahit hindi ko maintindihan, siguradong mananalo. Siyempre, sa kanya mapupunta ang Lu Group balang araw. Talagang espesyal, siguradong panalo. Sa talino ko, siguradong magiging bongga ang aking paglabas. Pagdating ng panahon, yung mga tumanggi sa akin, iyak na luluhod at magmamakaawa. Yun ang tamang panahon para sampalin sila ng malakas. Taasan ang presyo. Ang ganda! Wenyo Luyancheng, pagbagsak ng inyong sandigan. Tingnan natin kung paano kayo magyayabang.
Hoy, Boss Lou, dahil sumali ang misis sa paligsahan. Kailangan bang i-fix ang resulta? Naniniwala ako sa kanya, huwag nang i-fix. Sige. Ang kampiyon ng kasalukuyang paligsahan sa disenyo ay na-announce na ang top 9, siguradong ikaw ang kampiyon. Venue. Bakit wala pa si Yansheng? Ni hindi man lang nakapasok sa top 10, pero si Wenyu, baka nag-reincarnate din siya. Ngayon, ating tinatawag ang kampiyon para magbigay ng mensahe. Disenyador din pala siya? Hindi ako sang-ayon. May problema sa judging. Kayo po ay. Ako ay kamag-anak ng kalahok. Si Venue ay. Isang waiter lang, paano siya naging number 1? Ang kolehiyo at kurso ni MS. When ay na-verify na walang problema. Walang problema ang kurso, pero ano ang silbi? Baguhan lang siya. Paano niya tinalo ang mga veterano? May daya talaga. Malamang, ninakaw pa ang mga gawa niya. Tama. Dapat ulitin ang paligsahan. Ikaw ang magsasabi kong ulitin? Para bang bahay mo ang Lu Corporation? Alam ka una. Siguro yung asawa mong construction worker. Ay may koneksyon kay Boss Lou, nag-backdoor. Huli ka. Tutun ka. Asawa ng construction worker, hindi talaga karapat-dapat. Kung talagang magaling siya, bakit siya magpapakasal sa construction worker? Mabait lang talaga si Boss Lou. Binigyan lang ng bread. Malaya akong magpakasal sa gusto ko. At si Yansheng ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Hindi ko hayaang siraan siya. Ang dami mong sinasabi. Wala namang iba kundi naniniwala kang mananalo ang asawa mo. Siguradong mananalo siya. Sige, dahil nandito ang lahat ng judges. Subukan nating mag-compete ng Lev. Botohan na lang. Siege, laban. Si Brother Huwei namin ay napakatalino, hindi kanya tatakutan. Ikaw, kaya mo ba? Siege. Brother Huwei, bilisan mo ang pagguhit. Ano ba alam mo? Hindi mo ba alam na mas maganda ang gawa kapag pinag-isipan? Time's up. Hinamon mo si Brother Huwei, naghahanap ka ng problema. Halatang walang kwenta ang pagdami ng elements. Mas maganda ito. Maraming bago at malikhaing disenyo. Ang resulta ay lumabas. Si Jiang Huwei ay nakakuha ng 0 boto. Si Wenyu ay nakakuha ng 3 boto. Ano ba yan? Ikaw pa naman ang tunay na henyo sa larangan ng arkitektura. Nakakatawa, ang isang magnanakaw ay may karapatang tawaging henyo. Tagapagsalita, tawagin mo rito si President Lu. May sasabihin ako sa kanya, bilisan mo. Dapat nang tapusin ang palabas na ito. Buti na lang dumating ka, sandali na lang at darating si President Lu. At makikita ninyo ang tunay ninyong mukha. Eh di sabihin mo, ano ba ang tunay naming mukha? Yansheng, Ipagkatiwala mo sa akin. Kahit papaano, kontratista ka rin. Pero wala kang kahit isang sentimo sa pangalan mo. Isa lang ang paliwanag diyan. Isa kang tunay na sugapa sa sugal. Si President Lu ay hindi marunong tumingin ng tao. Baka masira pa ang ari-arian ng pamilya Lu. katarantaduhan, may ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Tungkol sa aking ari-arian, kahit si Xiao Yu ay hindi alam. Lalo na ikaw na isang dayuhan. Ano naman kung dayuhan? Alam ka naman. At baka alam din niya. Kung talagang alam niya, bakit pa siya magpapakasal sa isang taong walang-wala tulad ko? Oon ka, kung si Venue ay nabuhay muli. Dapat alam niya ang kalagayan ni Lu Yansheng. Ang pagpapakasal ko sa iyo ay walang kinalaman sa iyong ari-arian. Naiintindihan ko. Ano ba talaga ang nangyayari kay President Lu? Nalilito kami sa mga sinasabi ninyo. Isang hamak na trabahador lang siya. Paano siya naging President Lu? Biro ba yan?
Kami ay personal niyang inanyayahan. Paano kami magkakamali? Sa maingat na paraan, ipakikilala ko sa inyo. Ito ang aking asawa na si Wenyu, ang General Manager ng Lu Group. At ang kanyang may bahay. Si Madam Lu pala, ikinagagalak kitang makilala. Hindi ko akalain sa murang edad ay nakagawa ng ganito. Kahangahangang plano. Tunay na kamangha-mangha. Ako. Karapat-dapat ka nito, huwag kang mahiya. Si President Lu ay may pambihirang dating. Ang tanga naman na nag-akalang siya ay isang trabahador lang. Sa pagkakataong ito, halagang sumalpok sila sa matigas na bakal. Kung siya ay tunay na presidente, di nagsayang lang ako sa nakaraang buhay ko. Impossible, Yan, Lu Yancheng. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ka pa ba nahiya? Pasensya na kay President Lu, medyo may problema siya ngayon. Pasensya na sa abala. Umuwi na tayo. Dapat sa akin ang magandang buhay na ito. Venue, hintayin Montag ako. Kahit totoong presidente pa siya, kapag humarang sa akin, 3 pa rin ang katapat niya. Kapag natapos niya si Jiang Huai, siya ang papalit. Naghanda ako ng victory party para sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. Yancheng, ilan pa ba ang itinatago mo sa akin? Mga damdamin. Gaano ka totoo, gaano ka sinungaling? Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Punta muna ako sa SIF. Naku, maling timing ang pagkabuking. Galit SI Mrs. San. Bakit hindi ako masaya kahit totoong si Lu ang presidente si Yancheng? Sa halip, hindi ako masaya. Kung noong nakaraan, nagkunwari lang siya hanggang sa huli. Sa ngayon, gaano katotoo ang kanyang pagkatao? Si Yao Yu, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo. Pero naabala lang ng pakikialam ni Beijing. Tapos na iyon, huwag mo nang isipin. May ilang bagay lang akong hindi maintindihan, kailangan ko lang ng katahimikan. Huwag nating patagalin ang mga bisita, halika na tayo. Halatang hindi masaya, pero inaalagaan pa rin ang nararamdaman ko. Wenyu, napakabuti mo. Paano ako makakapagbitaw? Hello, Ms. Wen, pirmahan mo ito. Ang sweet ng asawa mo, ang dami niyang binili para sa iyo. Mga branded na damit, orig. O ako lang ba ang A? Kapag nawala si Lu Yancheng, wala ka na. Naku, may peligro si Yancheng. Lumayo ka, huwag kang mahuli, sundin mo ang signal ko. Siege, Lu, ingat ka. Sa oras na ito, malapit na silang dumating, sakto para maging magkasintahan sa kamatayan. Sumunod ako sa kahilingan at nag-isa akong dumating. Ano ang lihim, sabihin mo na. Lu, huwag kang magmadali. Ang lihim ni Wenyu ay napakalaking iskandalo. Baka hindi kayanin ng puso mo kapag narinig mo. Nagpapadrama ka lang. Sa totoo lang, ako rin ay nagkamali noon. Baka. Tayo pa talaga ang itinadhana. Katawa-tawa. Ano ka ba? Hindi ka karapat-dapat sa akin. Ay, ang lupit mo naman noong nakaraan. Mga pangako ng walang hanggan ang sinabi mo sa akin. Noong nakaraan, Tayo ang mag-asawa at si Wenyu ay isang magnanakaw lang ng buhay ko. mukhang baliw ka na. Anong klaseng salita ang lumalabas sa bibig mo? Kung bakit kanya piniling manggagawa para lang makagalit sa akin. Et ako, Ang tunay na pumatay sa kanya. Bakit ka nandito, Mrs.? Gusto mo bang sundan siya? Pero wala pang utos ang presidente. Bahala na. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Nararamdaman kong totoo ang pagmamahal ni Wenyu sa akin. Ang tanga ko, naniwala pa ako sa'yo. Hindi ka na makakaalis. Yancheng, ingat. Yancheng. Yancheng. Okay ka lang. Parang may nabangga ako. Yancheng. Kung may mangyari sa'yo, hindi na rin ako mabubuhay. Mabilis ka man tumakbo, himatayin ka rin. Sayang, hindi kita nadamay.
Sumaksuy kung mamatay si Yancheng. Isasama kita sa kanya. Tibayan mo, dadalhin kita sa ospital. Magkita na lang tayo sa impyerno. Honey. Boslu. Ulihin siya. So gut. Bitawan mo ako. Bitawan Montag. Hilo na ako. Yancheng, Boslu. Yancheng. Kumusta pakiramdam mo? Lanan. Hilo pa rin ako. Sandali lang, tatawag ako ng doktor. Huwag basta nandito ka sa tabi ko. Gumagaan pakiramdam ko. Nagpapanggap kaya ito? Sabihin mo, paano kanilin lang ni Sumuksuy na pumunta doon? Walang kwentang-kwento, huwag mo nang pansinin. Sinabi ba niyang pareho kaming reincarnated na? Burak po kayong makalala, okay lang po si Apo. Nasugatan na nga, okay pa rin? Zinong niloloko Montag? Lolo, bakit ka nandito? Lolo Zeng. Parehong-pareho, hindi ako magkakamali. Lolo, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, magwawala ka na. Ha? Asawa ko po siya. Wenyu, ito ang lolo kong si Luzenan. Kamusta po, Lolo? Ito kasi, Nagpa-Observation KPA. Nasaktan Montag sarili Montag. Sabi ni Xiaolin. Ang dahilan kung bakit ka nasaktan ay dahil sa kanya. Kalokohan. Kung wala si Xiaoyu, matagal na sana akong nasaktan. Ano? Ikaw talaga, kung nakinig ka at pinakasalan mo ang taong nagligtas sa akin, hindi ka sana napunta sa ganitong sitwasyon. Ang nagligtas? Baka si Sumuksuy ang tinutukoy mo. Siya pala yung matandang iyon. Sandali lang ako dito, babalik na ako. Lolo. Lolo, ano nangyari sa'yo? Gising ka. Huwa kang makialam. Baka KPA maskem. Pero hindi naman pwedeng hindi tumulong sa taong nasa panganib. Ito ang gamot, pakainin mo muna siya. Hahanap ako ng tulong. Binibini. Ikaw ang nagligtas sa akin? Talagang suwerte ako. Ang utang na loob ay dapat bayaran ng nagkautang. Pero ako, si Xiaoyu lang ang kilala ko. Yancheng, pasensya na. Ginawa ko ito dahil napilitan ako. Binibini, ikaf pala. Ikaw ang sumugat kay Boss Lu at tumakas. Ngayon kusang lumapit ka. Hindi ako. Hintayin mo matapos niya. Ginawa ko ito dahil napilitan ako. Lolo, hindi Montag alam. Si Wenyu, simula pagkabata, mahilig na sa material na bagay. Sinadya niyang lumapit kay Yancheng. Para lang makuha ang atensyon ni Yancheng. Pinilit niya akong magpanggap na bayani para iligtas siya. Foto ba ito? Mga kasinungalingan. Siya. Tumahimik ka. Simula noong nag-aral pa si Wenyu, hindi siya marunong rumespeto. Pinilit niya akong tularan siya. Kapag ayaw ko, sinasaktan niya ako o minumura. Ang dali-daling magsinungaling at umiyak. Hindi ko inasahan na ganito ka pala. Para sa kaligayahan ni Yancheng, handa akong lumaban. Hindi mo naman ako kayang bulihin sa harap ng maraming tao. Lolo, paulit-ulit niyang sinisiraan si Xiaoyu. Noong hindi pa niya alam ang totoo, sinasaktan niya ako sa salita. Huwag kang maniwala. Lolo, kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa akin, bakit ko pa kayo ililigtas? Tama, naniniwala akong mabuting tao ka. Kaya pala noong nakaraan, ninakaw mo ang utang na loob sa akin. Para makapag-asawa kay Yancheng. Kaya pala nagsisi si Lolo Zeng. Ang pagkakamali sa pakilala sa nagligtas ay maliit na bagay. Pero ang pinakamalaki kong pagkakamali ay ang pilitin ang apo ko na pakasalan siya. Bakit? Napakasama ng babaeng ito. Paalang sa kaunting benepisyo. Hindi niya iniligtas ang apo ko at namatay ito. Pasensya na, Lolo. Hindi ko dapat tinanong. Hindi kasalanan mo, kasalanan ko ang pagkakatanga ko. Habang buhay pa ako. Hindi siya magkakaroon ng magandang buhay.
Dahil ikaw ang nagligtas sa buhay ni Lolo Lu. Ikaw rin ang nagligtas sa amin. Bakit hindi mo kwentuhan kami? Kung paano mo siya nailigtas? Una, binigyan ka Ozia NG Mouth to Mouth Resuscitation. Tapos binigyan ko siya ng gamot. Bago ang mouth-to-mouth, kailangan buksan ang kwelyo. Siguro, nakita mo ng malinaw ang birthmark ni Lolo Lu. Gusto kong tumakbo. Paano ko maalala yon? Hugis Plum Blossom yon. Kalokohan. Hughes Crescent yon. Paano mo nalaman? Ikaw pala ang nagligtas sa akin? Wala akong sinabi ha. Oo, Hughes Crescent nga. Nagkamali lang ako. Nasa kisses pa yung footage, i-check na lang natin. Kung na-delay lang ng konti, namatay na sana ako. Akala ko mabait kang babae. Pero ahas ka pala. Xiao Yu, pasensya na. Malabo na mata ka o. Nalito ako sa nagligtas sa akin. Okay lang, wala akong pake. Ayoko lang sa kanya. Nagpapanggap lang siya. Venue. Dapat matagal na kitang pinatay. Wag kang magilo. Nasaktan mo si Boss Lu. Dapat may pananagutan ka. Baka sila talaga ang mga reincarnated. Honey, halos mabangkrupt na ang Jiang family para lang sa'yo. Yang walang kwentang taka, nangahas kang saktan ako. Huaya. Si Jiang Huai ang bagong business tycoon SA Capital. CE ng Lu Construction Group, bilyonaryo. Sabi nila. Sobrang spoiled niya ang asawa niya. Napakaswerte, bihira ang ganyang lalaki. Bakit ang linaw ng mga alaalang ito? Mutsui, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa yon sa'yo. Ito na ang bagong bahay natin. Buti naman may konsensua KPA. Tara, pasok tayo para makita Montag. Kung ginulo mo ang swerte ko ngayong buhay, dahil sa kasakiman mo, maging stepping stone ka na lang. Oras na para maglagay ng gamot. Kahit reincarnated ka man o hindi, asawa mo pa rin ako. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ay, dahan-dahan. Okay na. May gusto kang itanong sa akin. Reincarnated ako. Sa nakaraang buhay, napangasawa ko si Jiang Huai. Pero sa buhay na ito, ikaw ang napangasawa ko. At walang kinalaman si Sumukso dito. Totoo. Yitset, sa tingin ko mabuting tao ka. Ayokong maulit ang trahedya, pero nang makasama kita ng ilang panahon, napagtanto ko. Hindi ka lang mabuti at mapagkakatiwalaan, nakakatuwa ka pa. Nakakatuwa. Ah, kaya pala ginawa mo akong libangan. Hindi naman. Ang galing talaga ni Boss Lu sa kanyang edad, at ang asawa niya ay maganda at matalino. Tiyak na magiging maayos ang investment conference na ito. Lu Yancheng, wala kang karapatang maging general manager. Jiang Huai, hindi ka naman miyembro ng Lu Group. Anong ginagawa mo rito? Siya ang konsultant na kinuha namin ni Kancheng. Ang sinasabi niya ay sumasalamin sa aming posisyon. Tama. Ibinunyag ni Lu Yancheng ang core technology ng grupo. Ay Botsin, na nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Ano? Ang Botsin na pangalawa sa construction industry. Kapag nakuha nila ang teknolohiya, malapit na silang maging leading company.
Ang tanga talaga ni Boss Lu. Hindi tinulungan ang sariling family business. Nag-effort pa para regaluhan ang kalaban. Katawa-tawa. Ano nang makukuha ni Yancheng sa paggawa nito? Dahil noon pa man ay galit na siya sa chairman. Pinigilan ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang, kaya gusto niyang sirain ang grupo. Yun kaya mo palang gumawa ng ganyang dahilan. Ikaw at si Sumuksue talagang bagay kayo. Mga kasama, buong puso ang paglilingkod ni Yancheng sa Lu Group. Hindi niya gagawin ang ganitong bagay na walang pakinabang sa lahat. Handa na siya noon pa man. Bago pa kayo dumating, nag-report na siya sa pulis. Patungkol sa inyong mga under-the-table deals kay Boxin. Isinama na rin iyon sa report. Mula nang pumasok si Xiao Zhang sa opisina ko. Talunan na kayo. Boss, huwag na tayong maglaro, na-record na lahat ng galaw natin. Wala na tayong pagtatakpan, at ngayon ko lang nalaman na, mga peke pala ang mga dokumentong ninakaw natin. Paano kaya nangyari iyon? Paano niya nahulaan? Baka ikaw rin ay mulasa. Ano nang mulasa? Maniniwala kaya ang lahat? Xiao Yu, ako. Wala kang karapatang tawagin ako ng ganyan. Mukhang ginawa mo rin kay Sumuksue. Parehong bagay, walang hiya ka. Mag-isip-isip ka sa loob ng bilangguan. Dalhin sa presinto. Huvag, bitawan mo ako. Mga salba. Kayong lahat ay salbahe. Venue. Kapag nawala ka na, muling magsisimula ang buhay. Tiyak na. Hindi nawala, hinimatay lang. Yancheng, Huwag kang umiyak, okay lang. Nakarma na silang lahat. Ang magandang buhay natin ay nasa hinaharap pa. Anong nangyari? Nasiraan ng tiyan. Sa tingin ko, bantis si MRS Lu. Talaga? Magiging ama na ako.